Nakasetup na ang maglalaban sa playoffs. Makakatapat ng number 4 Cleveland Cavaliers ang number 5 Toronto Raptors after ng easy win ng Raptors kontra sa Brooklyn. Masusubukan na rin kung kontrapelo ang sumpa ni Harden at itong si Donovan Mitchell dito sa postseason. Hindi rin pinagbigyan ng Boston ng Orlando kahit wala sa mga starter ng Boston na naglaro at halos full force ang Orlando Magic. Number 7 pa rin naman ang Magic at makakatapat nila ang number 8 na Philadelphia sa play-ins. Kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa, makakatapat naman ang number 2 na Boston Celtics. Si Embiid mukhang hindi pa makakalaro kontra sa Orlando Magic, pero may pag-asa pa rin naman yung Tatum versus Sixers sa playoffs at mukhang hindi rin maganda ang kakalabasan ulit nun para kay Joel Embiid. Ang Knicks naman makakatapat ang Atlanta Hawks. Technically, rivalry pa rin yung dalawa. Rematch ulit ng playoffs. Kaso parang hindi ganun ka-exciting dahil wala na si Trae Young sa Atlanta at bago na ang star player ng Hawks. Ito sana yung biggest matchup sa first round. Pwede makabawi ang Knicks kontra sa Atlanta at sa pang-aasar nitong si Trae Young dati. Si Trae Young pa rin yung public enemy number 1 ng New York at most hated player sa kanila. Isa pa rin namang rivalry kaso parang iba na walang Trae Young sa Atlanta. Ang Knicks naman mukhang pinagbigyan yung Hornets dahil si Bridges lang ang tanging starter na naglaro sa kanila para sa Knicks sa loob lang ng 23 seconds para lang hindi maputol yung streak niya, magulang pa sa magulang. Makakatapat naman ng Hornets ang play-in champ na Miami Heat at itong si Bam Adebayo. Ang Miami din yung isa sa mga team na tumalo sa Hornets sa regular season series 3-1. Mukhang mahihirapan din ng Hornets kontra dito sa Miami or vice versa kung sino na lang ang mas maganda ang opensa. Ang Orlando at Philadelphia merong twice to beat. Ang Miami at itong Hornets kailangan pa ng dalawang panalo. Dahil kung sino ang mananalo sa pagitan ng Miami at itong Hornets, makakalaban yung matatalo sa pagitan ng Orlando at itong Philadelphia. At kung sino naman ang mananalo doon, sila ang makakatapat ng number 1 team na Detroit dito sa East. Sa West naman, akala ko bumalik na si Luka sa Lakers. Timo version pala. Si Luka ang galing maglaro, itong Timo version galing magsayaw. Biglang pinalaro din si Dalton, naka 17 points. Si Nick Smith Jr. naman mukhang natauhan din yung Lakers na mas better player siya kaya nilagay din sa main roster na maganda rin naman ang nilaro. Natupad din yung hiling ng Rockets na makakatapat yung Lakers sa first round dahil sila ang magtatapat ngayon sa first round at ang LA ang merong home court advantage. Kaso ang Rockets meron namang player advantage. Saka ako na lang gawa ng preview, sayang din sa content. Ang Denver Nuggets naman nanalo kontra San Antonio. Naglaro si Nikola Jokic nasa 23 minutes, hindi naman kailangan babarin at pasok na si Nikola sa 65 game eligibility. Kaya magkakaroon ng trio na MVP candidate si SGA, Jokic at itong si Wemby. Ang Nuggets pala ang may pinakamahabang winning streak din after ng regular season, nasa 12 games. Magkakaroon din ng rematch sa pagitan ng Nuggets at Minnesota. Ito yung series na nasira ang laro ni Jamal Murray. May pagkakataon siya ngayong makabawi kay Anthony Edwards at dito kay McDaniels. Makakatapat naman ng Portland ang Phoenix Suns sa play-ins. Kung sino ang mananalo sa kanila, makakatapat ng San Antonio. Mukhang sayang na walang Damian Lillard sa Portland para sana ma-assure na meron silang pagkakataon na makapasok sa playoffs. Mukhang tama din yung desisyon nito si Damian Lillard na magpa-buyout dito sa Bucks at bumalik ulit ng Portland. Bayad ka na, maganda pa ang future mo kay Abdiha. Saan ka pa? Merong twice to beat advantage ang Blazers at Suns. Kung sino kasi ang matatalo sa kanila, makakatapat kung sino ang mananalo sa pagitan ulit ng Clippers at Golden State. Mukhang alam na rin ni Kawhi na mananalo yung Portland versus Sacramento at makakatapat talaga ng Clippers sa play-in yung Golden State. Sayang din kinapos yung Clippers sa dulo. Hindi kasi naglaro si Kawhi versus dito sa Golden State at si Steph naman naglaro pa rin. Masakit daw kasi yung braso ni Kawhi kaya hindi siya nakapaglaro. Sa April 15 ang simula ng play-ins. Ang unang matchup, Hornets versus Miami tapos susundan ng Suns versus Portland. April 16 naman, Golden State versus Clippers at Magic versus naman dito sa Sixers. At least, hindi back-to-back yung play-ins ngayon.